So ito yung pang-apat na episode ni Kayadi. Ang unang tanong ko sa kanya, meron ba kayong panahon din na tatamarin kayo sa trabaho nyo sa loob? Wala mo kayong sweldo. May mga panahon na parang tatamarin ka, pero ewan ko ba bakit, kasi may collective kasi. Hindi ka kasi masyadong mabigatan sa mga trabaho kasi hindi man lang ikaw yung magpapatupad eh. Marami man kayong mag-iisip kung paano. Ikwento mo nga, ano ba yung collective? Sino miyembro ng collective? Ano ba yung decision making? Paano gumawa ng decision yung isang collective? Sa amin, ako bilang isang kalihim ng aming unit, may mga ang bawat isa may karapatang sabihin kung ano ang nasa isip nila. Tapos kung sino yung mayorya, yan yung namin. Yan yung ipapatupad namin. Oo, yan yun. Parang demokrasya ba? Demokrasya. Tapos yun yung idadaan namin yun sa discussion. Kung sasabihin ng example, kung magsabi ang sentro na puntahin nyo yung lugar na yan, tapos nakita namin na parang parang ang hirap puntahan. Diniskasa namin yan. Paano gawin natin? May mga kasama na sasabi na parang hindi natin yan kaya kasi maraming kalaban dyan. Maraming mga isip, ganitong gawin natin. May mga paraan na sa collective making, sa pagpapatupad ng mga trabaho. Marami kasing mga idea na lalabas kung may demokrasya sa pagsasalita. Tapos maganda yung idea mo at ikaw maganda yung idea mo. Ako na isa sa mga leader, ako yung bubuo ng isip nila. Sige, ganito lang gawin natin. Kami yun ni Jimboy. Sige, tapos sa amin bilang isang mga leader, hindi kami unang magsasalita. Sila yung unang magsasalita. Ganon. Oo, para kung kami ang unang sasalita, kay leader kami, pwede na kung anong idea namin, yan yung idea nila. Ang gagawin namin, sila yung una ipapasalita namin na, sige, anong idea ninyo? Tapos ako, hindi man ako dominante na dapat ako ang leader, dapat ang salita ko talaga ang matutupad, hindi man ako ganyan. Hindi mangyayari yan. Hindi man ako ganyan. Rin ako, mapapalabas na sila ng sa loobin nila at saka mga idea nila. Pag ako magsalita rin ako, sige, yung okay man yung mga salita, mga ninyo, advice ninyo, mga ninyo, pero sa akin ito din yung ito rin yung yung nasa isip ko, anong tanaw ninyo dito, okay ba to? Tapos si Jimbo din magsalita din siya. May mga panahon nga hindi kami talaga katulad ng isip niya ni Jimbo Example. Ano yung example ng mga issue na ganyan na hindi kayo magkatugma? Yung sa maniobra. Sabi niya na dito tayo magmaniobra kasi dito madali lang dito at saka madali lang tayo makarating doon at saka madali lang tayo makakain kasi may mga tao dyan na may mahanapan natin ng pagkain. Ako naman magsabi, hindi tayo dyan kasi dyan tayo sa pinakamahirap na daanan na hindi inaasahan ng mga kalaban natin na dyan tayo dadaan. Grabe ka mandirigma pala na talagang ganyan na. Yung hindi inaasahan ng mga daan, dyan tayo dadaan. Kung dyan tayo sa mas magandang daan, baka dyan tayo madisgrasya. Sabi ko ganun. Kaya yun, yung mga kasama ko, sa proseso man ng mga decision making doon, kung mga nandyan na sa mga mahirap na mga sitwasyon, may kakayahan ang command militar na magdesisyon na kanya lang. Pero si Jimboy kasi hindi man siya ganyan. Magkuha man din siya ng opinion sa akin. Anong tanaw mo nito? Pinapakita ko man din sa kanya yung yung mga posible at mga imposibleng mga mangyari kung dyan kami, yung mga bintaha at saka disbintaha ba sa gawin. Kung gawin natin yan, ito ang posible mangyari. Kung hindi natin ito gawin, posible din ito yung mangyari. Yan yung namin. Kaya talaga kami, partner talaga kami sa trabaho. So sige nga, ikwento mo paano nyo plinano at ginawa itong tactical offensive nyo sa Kilometer 30. Sa Kilometer 30, kami ang isa sa unit na nagtrabaho niyan, pero 2 at 3 unit kami niyan. Yung SDG din ng SRC1. At saka, yung mga panahon yan, ang nasa likod yan talaga na nagplano, yung komite sa region. Kasi ng mga panahon yan, malapit lang sila.
ang mga ambag namin yan, tumulong kami sa pagbuo ng panikpik, yung mga datos, at saka sila yung naghimay-himay. Sila yung nagbuo talaga ng plano. At saka yun, nagdisenyo na sila, ganito ang gawin. Tapos kami yung nagpapino, naghimay-himay kung paano gawin. Kami yung nag-dry run, nagpapasiguro sa mga opera na ganito ang gawin, na yung mga game plan kami, number 1, number 2, number 3, kung anong mangyayari doon, anong gawin natin, ganyan. Tapos, ang nagsubaybay talaga niyan, yan yung vice CEO ng command sa region, yan si Tado. Yan siya ang nagtimon yan, pero sa actual na banatan, si Ishot ang nagpalaro ng mga kasama doon sa actual, o si Jimboy. Sige nga, ano mo nga, kasi kinukwento niya paano nyo, di ba, sabi niya, gumawa kami, ito yata yung detachment na sinabi niya na gumawa pa kayo ng talagang yung actual na ikwento mo nga yung ganun detalye na nung mga panahon yon, may disenyo na nagawa, na ganito ang gawin natin. Nagawa kami ng anong tawag niyan? Yung, parang actual talaga ba na may tawag ba niyan? Hindi, ang tawag kasi namin dyan sa military, map design yan parang basta terrain model ang tawag kasi namin dyan na may na siya. Pero sa inyo kasi, ginawa nyo talaga yung actual. Ginawa namin. Naghanap talaga kami ng terrain na magkatulad sa actual na terrain ng kilometer 30 dyan dyan sa Kalabugaw. Ano ba yung kilometer 30 ulit? Ano yung Kalabugaw? Sa pagkakaalam mo ang kilometer 30 yan yan yung boundary ng sakop man yan ng Kalabugaw. Tapos wala man yung mga tao sa paligid, naka-separate lang yan na detachment. Tapos yan yun. Tapos may ang mga nagjito nga yan na yung nandito naman yung mga nagjito yan, naging kapgo na, naging private na ngayon yung mga nagjito yan na tao namin noon. Tapos yun, nagawa kami ng magkatulad na magkatulad na parang detachment din. Tapos nag-dry run kami. Araw-gabi yung dry run namin. Kung pwedeng araw, anong gawin, at gabi, anong gawin. Tapos may mga plano kung ano ang posibleng mangyari doon sa loob, ano ang mga gawin. Tapos parang 1 week yun na yung namin, yung pag-dry run namin doon para ang actual na ganun ka-detalye, para malusob. Yun, tapos pagka yun, lumakad kami, bali, man yun, 110 yata kami na nagsulong, napunta doon sa paglusob. Tapos may isa pa kaming company na may dalawang company pa na mga pin down, mga Kasi katulad nito noon, nasa likod ka, siyempre. Sumama talaga ako sumama ako talaga sa actual. Pero nasa likod lang kami. Kami magkasama nung talaga yung commander militar talaga na na nasa region ang niya. Yung pinaka-commander, sumaman din doon. Pero si Ishot yun, nagpalaro sa mga kasama doon. O si Jimboy. Tapos kaming dalawa, nasa platoon 2 kami. Doon kami doon talaga kami sa actual. Kaya mga ganong ano ka ba? Kaba na exciting, pero mas hindi man masyadong kaba kung ikaw yung offensive kaysa ikaw yung ma-defensive. Yun yung kasi ikaw man ang nagpapalaro sa ikaw man ang tumatakda na ngayon na. Ngayon na. Kaysa ikaw yung mga ma-defensive, kayo hindi mo man alam na may may sagupaan na. Doon kayo maano mo man yung sarili mo, ma-prepare mo mong sarili mo na ito na yun, itong oras na to. Bakbaka na to. Tapos kami exciting yun sa'yo? Para sa akin, exciting na may pangamba rin ba? Baka baka mamatay ang mga kasama, baka anong mangyari sa mga kasama. Lalo na si Jimboy, asawa mo na nun. Pero parang ako, may man ako sa kanya, may kumpiyansa ako sa kanya, kaya alam man niya anong gawin niya. Kung sa mga gawaing militar, mas namomroblema ako kung hindi ako makasama, naaalis siya, kaysa magsama ako. Kasi makita ko man actual, o makita ko na mamatay siya, ko talaga, parang automatic ko na sa isip ko na okay, patay na siya. Pero kung di ko diretso makita, parang di ko diretso malagay sa isip ko na yan ang nangyari. Pero hindi ka ba na-trauma nun? Kasi yung una mong asawa, hindi mo naalala yung may mga, man ako pangamba na ganyan, pero parang,
kahit na nandun ako, kahit sabi nila na hindi ako, sabi nila ang NPA hindi daw ng Panginoon, pero makaano pa rin ako sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ikaw na bahala nito kung anong mangyari. Ganyan na lang ang ano ko. Kasi trabaho to eh. Hindi rin naman pwede na magsabi ako, huwag ka na lang pumunta doon, baka madisgrasya ka. Hindi man pwede kasi may mga mataas na mga leader na kung hindi ka sasama doon, baka ano kanila na baka ano nang nasa isip nito, bakit dito sasama. 2017 ito. So, ano ka na nun? Pumasok ka 2004. So, 13 years ka na noon sa Oo. ano na ang status ng pag-iisip mo noon na parang, Yung mga panahon na yan, galing 2013 pa 2017, marami na akong nakuha ng mga aral niyan. Kasi may mga hakbang-hakban man yan na mga ano diyan na mga kailangan mong pag-aralan doon. May batakang kurso ng partido, abanting kurso ng partido, at saka batayang kurso ng partido, espesyal ng kurso ng partido, at abanting kurso ng partido. Tapos, yung mga panahon na yan, sa hindi pa ako hindi pa ako nakasali sa lecture niyan ba? Parang may pangamba pa talaga ako ba na kaya tong sinasalihan ko, totoo ba to? Pag nakaaka pa na ako, kasi yan eh, yung aka pa na mga aralin parang grabe ka, lalim na talaga. Lalim talaga, oo. Parang hindi ka parang naging scientist mo. Na ganon ka. Pero, pasensya ka na. Pero, naiintindihan ba lahat ng kasama yon? Hindi naman lahat. Pagtapos ng paano pinapaintindi yun? Yung mga, may mga mahakban man yan. Kung hindi ka pa espesyal na kurso ng partido, hindi ka makakaabot niyan. May dadaanin ka pa na proseso ng mga aral. Kung hindi ka pa nakakaabot niyan, o hindi ka pa nakaaral, hindi mo maabot yung abanting kurso ng partido. Kaya, kung makarating ka na ng abanting kurso ng partido, maintindihan mo na talaga kung ano yung dinidiscuss. Kasi dito sa una pa lang, mo na daanan mo may basic ka na talaga na may pundasyon ka na. Gano'n? Oo. May may mga Das Capital dyan. Ako, wala ba akong rito. Maliit yung grado ko dito sa, hindi ako masyadong makaano ng Das Capital. Kaya, ang ginawa ng mga kasama, binabalik-balik. May mga tanong man ako. Binabalik-balik talaga nila na ito yun. Palagi ako naisip pa yan. Parang hindi na ako hindi nila ako na hindi ako makaintindi. Pinaintindi talaga sa akin yun. Talagang rin kayo, talagang pasensya talaga na mahaba-habang Yung abanting kurso ng partido, 44 days namin yan na na session. Nag-aral kami yan. Mga leader sa mga unit. Kaya parang may pundasyon ka talaga ba na magpatuloy ka kasi may may kamulatan ka, bakit ka re-revolusyon, bakit ka makibaka. Yan yung mga experience ko, bakit ganyan ang nangyari doon. Hindi katulad nitong TO na to, malaking bagay kasi sa inyo to dahil dito nyo pinapakita na may kakayahan kayo, di ba? Ang PO kasi, ang requisitos kasi sa PO, kailangan marami kang makuha ng mga aral para kung ano yung mga ng mga kasama, tanong ng mga kasama, masagot mo. Itong TO, itong tactical offensive nyo sa kilometer 30, malaking bagay yan sa inyo na maganda resulta dahil paano nyo... Kasi yan, yung tactical offensive kasi, nilulunsad lang yung political offensive kung hinihingi ng masa. Kung? Kung hinihingi ng masa. Ganun ba yan? Bali, kung mapapanalo mo ang political offensive, nanalo ka rin sa political impact ng masa. Ganon. So, hindi yung parang, natin to, ito natin tong detachment na to, walang ganon, walang barabarang walang ganyan, kasi sa mga detachment, sa totoo lang na mga experience ko doon, hindi ako naggawa-gawa ng mga sabi. Titiyuhin lang namin yung isang detachment kung may mga kasalanan sila sa paligid sa masa. Pwede ninakaw ang mga manok. May mga ganyan kasi noon na mga issue na ninakaw manok, ninakaw ang manok, tapos may mga parang hindi magandang impluwensya sila sa komunidad. Tapos maraming nagsusumbong ng mga masa. Tapos hindi man lang isa yung masa na
ano namin, tinatanungan namin, marami man sila. Tapos may mga reklamo din na hindi wala sweldo nila, yung sa mga kafgo bitaw, hindi palaging buwan-buwan yung Dumarating. yung dumarating, 3 buwan, 5 buwan, tapos 2 buwan lang ang makarating na sweldo, ganyan ba? Di, siyempre, pinaplanuhan ng mga kasama kasi hindi rin man yung tactical offensive, hindi rin maipanalo ang tactical offensive kung walang tulong ng mga tao. Kasi mga tao man ang tutulong na ganito, yan yung mga yan yung mga kahinaan nila dyan, palagi yung nagiinom dyan, tapos nagsusugal. Yan ang mga na malusog nyo. Yan man, yung mga masa man sa paligid, mga tao sa paligid yung nagtulong, Palaging ganun. Walang sitwasyon na kayo lang. Wala. May tao talaga na magtulong sa paligid na mga affected. Kunwari sila ba sa mga yan yung mga dahilan bakit makalunsad talaga. 2017 yon, kalakasan nyo yun, di ba? Oo, yan yung pag-usbong Oo. Itong 2018 nyo, itong TO nyo ulit sa Yun na yun. Ano naman ito? Yung TO, yan yun, pagkatapos ng TO ng KM30, consolidation kami ng mga kasama, nagbigay kami ng mga aral sa kanila. Tapos, yun, 2018, nagbigay naman ng utos ang sentro na pag-aralan namin ang sinakungan, detachment. Pag-aralan yun, pinuntahan ng mga kasama, tapos ang nangyari diyan kaya hindi man yan nagwagi o pildi man yan, hindi man yan ito yung kwento ni Jimboy na napahiya kayo dito. Maraming napatay. Kasi yung mga panahong yan yung walang tao na tumulong sa amin. Kundi kami lang talaga ang nagtrabaho dyan. Yan yung focus talaga ng mga kasama na nagpunta doon. Yung kinuha ang kahinaan ng may mga mga tao na pagtanungan kung anong kalagayan dyan, pero hindi talaga yung makapunta siya sa loob. Yun, tapos isinagawa namin yung tactical offensive na yun kasi yan yung panahon na ang sentro ng rehiyon na sumabak na inkwentro din sila ng mga militar dyan sa Maasam, wherever. Na-inkwentro sila dyan at saka yan yung commander nila sa HQ, yan yung nawala kasi nasugatan tapos naiwanan nila. Tapos buti na lang nakatago. May dito siya, natamaan siya tapos hindi nakita ng mga sundalo. Nakatago lang siya doon sa kilid ng tubig. Tapos yun, kinakailangan na maglunsad kami para mahati yung atensyon ng militar. Kaya yun, nag-TO kami doon, tapos may mga ginagawa rin kami ng ginanon din namin pag dry run, kinuha namin yung terrain, anong plaza ng terrain. Talagang ganun kayo palagi? Pero ganun kami palagi. Oo, ganun kami palagi. Tapos, na parang kayo, no? Kasi sa amin kasi sa military, formal yung training namin sa ganyan. Talagang ilang course ang dadaanan namin, basic, advanced, infantry, ganyan, para matuto yung ganyan. Kayo, talagang kung ano yung actual. Actual. Yan yung namin. Yan yung namin. Binabansay. Ano ba yan? Pero ito, kalakasan nyo to. Anong trabaho mo nun bilang PO kung kalakasan ng isang hukbo? Ano yung trabaho ng PO pag ganyan? Pag-agitate lang man ng mga kasama at saka pagbigay ng mga kung may mga kasama na maglumural, kami yung sa kanila. Nagbibigay ng mga advice, anong gawin nyo para nga maka kayo dyan sa problema ninyo. Kami yung kumukuha ng mga problema nila at saka anong mga personal nila na mga gusto, kami yung naghahanap ng mga paraan kung paano mabigay sa kanya yung gusto niya. So, kunwari gusto niyang tumawag sa pamilya niya o ipapabisita niya ang pamilya sa kanya, kami yung naghahanap ng mga kung anong gawin. Hanap ng mga paraan kung anong gawin namin sa mga kasama. Yung mga panahong yun. Tapos nagbibigay talaga kami ng maraming lecture.
may mga coach of the day man kami bawat Ganon. pagtapos ng exercise. May coach of the day kami, yung mga sinulat ni Mao, ni Sino ba mga idol nyo? Mao Zedong, Oh. si Lenin, Stalin, si Marx, si Stalin, si Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Dayon si yung general ni Ho Chi Minh. Bongoyan Giap. Oh, si Giap. Tapos yung general ni Chudi. Tapos Choncho. Pati Sun Tzu, Oo, pinapag-aralan nag-aral nyo. kami. Oh. May may Bisaya man kami na translation ng mga ni Soncho. Ang maganda, simple lang, di ba? Anong mga hindi mo makalimutan sa mga sinulat ni Sun Tzu? Kasi gamit din namin yan sa military eh. Kalimutan. Kalimutan mo na. O, sige, tuloy na lang tayo. Pero 2018, yun yung panahon na kalakasan nyo. Si Jimboy noon, talagang yun din yung panahon na sikat siya. Yun yung panahon na pag-usbong din niya. Pag-usbong din niya. Kasi marami-rami yung mga banat na na sa unit namin, yung ganyan yung napanalo namin yung doon sa yung sabi niya na doon sa Agusan Sur na isang detachment. Tapos yung KM30, yan yung panahon na pag-angat niya talaga. Yan yung mga Yun panahon. yung kasikatan niya. Oo. Kumbaga, siya. Tapos yung mga panahon yan, 2018, yan din yung mga panahon yan na minembro kami ng region. Yung panahon na yan, bali, kami, mga kagawad kami sa region, pwede kami makaupo sa mga meeting ng region kung anong kinakailangan gawin. Noon, Pero una si Jimboy na na membro. Ako yung huli na membro. pero sinasabi niya kasi nung kwento niya sa akin, doon nung nagmiyembro kayo, doon nyo na rin naamoy yung kaunting baho na ng mundo nyo. Oo, kasi yung mga panahon yun, maka set in na kami sa mga meeting. Doon na namin harap-harapan na obserbaran yung mga away ng mga nasa region level. Ayun, yan yung mga panahon na yun na patuloy na kaming parang nasa isip ng anong ambag natin ito na ang mga kasama, yung mga inaasahan natin ng mga taas sa atin ng mga kadre, nag-aaway-away. Ang ginawa namin, sabi namin na hindi lang tayo magpapatinag ng mga away nila. Importante kung ano yung trabaho natin. Patuloy lang tayo. Obserbar Ano lang ba muna. yung mga klaseng away nila? Example lang. Yun yung yung mga hindi pagtupad sa mga na pag-usapan sa mga plano, may mga SRC na hindi nila tinupad yung mga plano nila, hindi nila naabot kasi may mga ibang mga trabaho, may mga trabaho ng region na pinapatrabaho sa kanila na nagtrabaho sila sa kanila na wala na sa plano ng region. Yan yung mga away nila. Mga normal na pinag-aawayan. Tapos yung mga pera, Meron din, lumalabas yung na mga yun. ganyan, yung mga pera na, yung mga selos-selos ba na hindi kami binibigyan ng pera kasi malayo kami sa ninyo, sa damdamin ninyo. Tapos yung mga nasa malapit na sa damdamin nyo, yan yung binibigyan ninyo. May ganon na akusasyon. Oo, yan. Pero sa mga SRC, sa SRC, ang distribution ng pera sa SRC, kung ikaw na SRC na marami ka nang nakuha na na mga buhis, deduction na yung budget mo. Kasi doon na kukunin sa nakuha mo na buwis. Pero paano alam kung magkano na nakuha sa buhay? Siyempre, meron nagtatago rin siguro naman dyan. Posible. Posible, ganyan. Ngayon yung mga away nila dyan. Pero kami, kasi bago pa lang kami sa meeting at saka sa grupo, nag-observe lang kami, hindi kami nagsasalita. Kasi observer pa lamang kami. Pero paano naman, yung panahon ba na yan, dahan-dahan, nung nakukuha mo na yung real talk ba, yung katotohanan, kasi na to, 2018, so halos mag-15 years ka na dyan sa loob Ano nang iniisip mo nun din? Yung nakikita-kita mo na siyempre, idol mo sila may utang na loob yung pamilya nyo sa kanila Ako, sa mga panahon na yan, ang nasa isip ko, kasi may mga naobserbaran na ako na mga plano na parang mali sa akin lang ba. Di kami palagi nagdi-discuss ni Jimboy na kung ako niyan, gaganituhin ko talaga. Hindi talaga ako yan pa ang nasa isip ko ng
sandali ng mga panahon na yan. Pero sa lumipas ang mga panahon, yung namatay na yung mga kadre, namatay na yung mga ano ba, yung mga amangol, kung ano, yung mga saligando talaga ng mga kadre. Parang dyan na talaga, parang na ano ako, nalumural talaga ako ba. Pero hindi pa ako agad umuwi talaga. Parang ano pa ako, baka may baka may mga paraan pa para bumangon tayo muli. Mga ganyan. Tapos, lalo na yung namatay na pagkamatay ni Kaoris, siyempre, na ano rin ako noon kasi idol ko rin yung na tao yun kasi nakatrabaho mo ba siya? Hindi. Pero nakita ko siya. nakikita mo siya na Palagi man kaming inaano niya, kayo mabuti yung trabaho ninyo, palagi siyang naggaganyan sa amin. Tapos, pagka wala na talaga ang mga leader, sabi ko, tapos, ang nakita ko talaga ang mga nandyan na mga leader ngayon, hindi na talaga hindi na talaga makabangon. Hindi na talaga makabangon kasi iba na ang mga pag-iisip niya. At saka yung pagkamatay na talaga pagkamatay ni Joma, parang may mga na-obserbahan na ako na parang mga mali ba? Mga mali, parang hindi na talaga hindi na talaga kayanin ng sample ng mali. Yung yung may newsman kami bawat month, yung ang bayan, tapos parang sa isang buwan kadalawa yan lalabas, 7 at 21, tapos diyan nag-update kung ano ang ating revolusyon ngayon. Pag wala na si Juma, parang may mali na parang balik-balik na lang yung mga salita sa sa ABA. Parang wala nang laman yung ABA, parang So si Joma talaga, kahit wala Joma, Jose Maria Sison, founder nila, nung pagkamatay niya, kahit malayo siya, nasa Netherlands, malaking impluensya ba siya sa inyo? Malaki yung impluensya. Kahit yung mga kadre, yung una pa sa amin ng mga kadre, may epekto din sa kanila Parang may mga may mga pag-alinlangan ba kung paano na ang revolusyon. Wala na Kasi si Joma. kahit nandyan si Nakaoris, patay na noon si Parago, iba pa rin si Joma, parang gano'n. Iba pa rin, kasi mas siya mag-isip, mabuti siya mag-isip. Parang ang talas ng pag-iisip niya ba? Ang talas ng pag-iisip niya. Wala namang ibang Joma. Kaya yan yung usa sa nagpaano sa akin na uwi na tayo. Yung 2021, yung panahon na pagkamatay na talaga ni Kaoris. Una man yung namatay si Kaoris kay Joma. 21, 20, 23, 22 man namatay si Joma. Kahit napa si Joma niyan, tapos namatay na si Kaoris. Tapos grabe ang baming, ang isa talaga sa nagpapalumura sa akin yung military operation, yung focus military operation nung mga 2019, 2018 hanggang ngayon ba na mga focus kasi. Sige, yun yung next episode natin. Sige. Ito